peste sa palaisdaan, kayang solusyonan. Paggamit ng Attovy, alamin ang pakinabang. Mula naman sa bayan ng Santo Tomas, sa lalawigan ng La Union, isa si Sir Jess sa may malawak na palaisdaan kung saan may mga alaga siyang bangus at hipon. Bumibili siya ng fingerlings na siyang pinapalaki nila at ibinibenta rin pagdating ng harvest. Sa ilang taon ng kanyang pag-aalaga ay naobserbahan ni Sir Jess na hindi nawawala ang mga peste sa kanilang fish pond gaya na lang ng suso. Kaya naman, nagiging sagabal ito sa paglaki ng kanyang mga alagang bangus at hipon dahil hindi rin sila makapagparami ng lablab na nagsisilbing natural na pagkain para sa kanila. Sa paghahanap ni Sir Jess ng solusyon sa kanyang problema, ay nakarating sa kanya ang tungkol sa Attovy at nalaman ang mga magagandang nagagawa nito sa palaisdaan. Kaya naman, nagkaroon siya ng interes na gamitin ito sa kanyang mga alagang bangus at hipon at pinaunlakan kaming mabisita ang kanyang fish pond. Sa aming panayam kay Sir Jess, ay ibinahagi din namin kung paano nagtatrabaho ang Attovy at ang iba pang mga pakinabang sa paggamit nito sa palaisdaan. Dito naman sa inyo, ano naman ang problema niyo dito sa amin? Dito lang po, sir, sa amin, ang pinaka-concern namin dito talaga, ma-eliminate sana ulit yung suso. Ang nagiging panlason nila ngayon, yung tisid. Nakuan ko, napansin ko, yung ibang mga sari-sari dito na nahuhuli namin sa tinatawag naming aripit, papunta dito sa mga pan, ang dami nang nawala. Tapos nung nakuan ko yung paggamit nila ng tisid, every time pala na matapos yung harvest, ang preparation na lang nila, ititisid na lang nila yung pan. Yung tisid po na yun, Sir Icon, yung parang form ng powder na lalasunin nila yung palaisdaan. Pero tubay-kubay yata yun. So, madaling salita po, frequent yung nagiging gamit na naging practices na. So, every 6 months o 7 months, tisid. Sa pan, dito, kabila, puro ganon. So, namamatay yung mga parang similya ng mga sari-sari na yon. Ang dami na kami hindi nakikita dito ngayon na dati nung bata kami na nakukuha namin. Yung tisid naman na yun, ang pinapatay lang niya yung may mga gills, yung may hasang. Yung iba hindi niya kayang patayin, tapos ang bilis pa rin dumami yung mga predator. So pansamantala lang na nakakasolve yung tisid. Tapos hindi na kaya patayin yung mga yan, yung suso. So hindi kami nakakapagpalumot ng maganda. So yun lang ang problema nyo, dahil kinakain ng suso yung lumot. Pati yung mga sinasabi nila, yung mga iktain nila, nandyan na sa palaisdaan, nagiging toxic na yung pan. Tapos pagka nag-umpisang mag-grow yung mga lumot, gumagalaw-galaw sila, so hindi siya nag-materialize yung continuous yung growth ng mga plankton, natawag nilang pampalumot na, o yung lablab. Actually, yung ginagawa niyo sa tabako niyon, yung high acid yun eh. Yung sa akin analysis ko, pinapatay natin yung natural ecosystem, yung natural marine ecosystem. Kasi nagpe-prepare kayo ng pan, yung supposed to being lumot, yung pan preparation nyo para matakpan yung mga seepage, para wag makawala yung tubig, tapos yung development ng mga planktons, yung mga natural food nawawala. Kasi nga itong mga suso na to, kakainin nila yung lumot. Pag nakuha niya yung lumot, yung lumot yung plants yun, yan yung nagpo-produce ng oxygen doon sa tubig, yung dissolved oxygen. Tapos yung mga planktons, planktons halaman yan di pag walang oxygen, mamamatay yan. Kasi ang ginagawa namin dyan, yung pan preparation, isang hektarya. Naglagay sila ng tayo ng manok, yung ganyan na Yun, dati po ito, nilagyan nila ng chicken manure, tayo ng manok. Para maglumot, para paglaging tubig, hindi mawala yung tubig, para may film na siya, coating. Okay. Kaya lang problema doon sa tayo ng manok, pag nagkameron na ng yung hydrogen sulfide, nakakameron ka naman ng fish kill. Yun yung pag nabulok na yun pag nabulok, nag-decompose, siyempre kasama yung hindi ba feeds ang pinakakain nyo dyan,
Pag pinakain niyo ng feed yung mga siyempre may mga undigested protein na kailangan ng hayop. Actually, puhunan niyo yun eh. Yun yung tumatapon doon sa yung kasama ng dumi nila. Tapos ngayon, yung undigested, yung kakainin naman ng bakterya. Once na nagkameron tayo ng fermentation, ginagamit nila yung oxygen ng mga bakterya. Yan. Pag nagamit nila yung oxygen, siyempre walang dissolved oxygen yung tubig. Kailangan ng isda yung oxygen. Walang lalaki sa mundo kapag walang oxygen. So pag walang oxygen, kasama na yung mga natural food yan, planktons. Halaman yan those are considered plants. So mamamatay din sila. Tapos yung undigested protein yung puhunan nyo pa yun, tumatapon lang. Problema nyo rin yun Tapos yung mga undigested protein yung kakainin ngayon ng suso. Kasi marami silang pagkain diba? O pag marami silang nakakain dyan, dadami sila. Tapos idudumi ulit ng suso yung kinain nila doon. Yung dumi nila. So hindi natin alam kung yung chemical composition ng dumi ng suso na yon. Pero ang nakaka-break lang ng chemical chain ng any yung dumi ng suso na yun is only bacteria. Bacteria lang ang nakaka-break nun So, kung wala tayong beneficial bacteria dyan, hindi na i-break yun. Wala mabe-break. Kami kasi ang ginawa namin dyan ganito. Yung atobiho, binobroadcast lang na dalawa Either, bawa doon sa pakain nyo na para ibibilad yung palay. Tapos yung atobi, bawa sa 1 litro, yung 1 litro, lagyan nyo lang ng 1 kutsarang atobi, dissolve nyo. Ilagay nyo sa isprayan nyo lang yon doon sa pakain. Yung kung sa feeds po. O sa feeds. Tapos kung nakapan ka yung ganyan, yung normally nire-recommend yun, kung nakapan ka, okay kung gusto mo. Ngayon, kung naka-fish cage ka sa dagat, siyempre mawawala yung madadala ng tubig yan Doon namin nire-recommend yan sa feeds para pag ganyan, yung mga isda nila, sinasakmal na agad nila yan So, isa naman ginagawa namin dyan is yung 1 hektarya yan. Yung 200 liters ng yung 1 gram, i-dissolve nyo yung doon, yung 1 kilo ng atobi. Isasabog nyo yung na yon, yung atobi niyo doon sa pan nyo. Ang purpose na pag isinabog nyo doon, i-restore niya yung natural marine ecosystem ng tubig, ng pan nyo. Tapos, yung isda ninyo, siyempre pumapasok yung tubig dyan, yung sa gills nila sa pumapasok na rin yung effect ng atobi natin. Yung atobi actually is micropotentials energy. Pag nag-research kayo sa sa cells ng any living things, kuryente yan. May kuryente tayo. Micropotentials yan. Kaya di ba sa puso na may positive, negative, di ba? Okay. Yung cells natin, meron siya. May tinatawag yung mitochondria. Yan yung powerhouse ng cells, pinaka-baterya. Pagka na-apply na po yung technology na atobi sa pang-isdaan, sa isda, ang tinatarget po nun yung energy nila. Yes, so i-restore sila sa kasi katulad nito, may millions of cells tayo and different types of cells. Ganon din sa isda. So, palalakasin niya yung cells niya to be more efficient. Efficient in the sense na lahat na ipapakain niya may-utilize na mai-convert lahat yan sa energy at saka yung pag-multiply ng cells, yung mitosis process. Yung paglaki nila at saka pagbigat. Kaya pag dumumi sila, yung dumi nila dahil pigang-piga na yan, yung nutrients nila, not unless sobra yung sa feeds na mga nutrients, siyempre beyond the capability of the body to absorb. Siyempre may mga limitation tayo, yung maximum limit, diba? So yung iba itatapon mo na. Tapos pag mabilis lumaki ang ating species, mabilis bumigat, so andun yung cells sa generation, mataas ang antibodies niyan. Pag mataas ang antibodies niya, kung ano man ng bacteria, diseases o virus sa katawan niyan, doon pa lang pinapatay na sila. Pag inilabas yung dumi niya yan, halos kukunti na yung mga undigested protein, wala nang kakainin yung bad bacteria. Wala nang kakainin yung suso. Ano mangyayari sa suso? So yung lumalabas, parang yun na rin yung after effect, dahan na mamamatay na rin yung mga suso. Ganun na nga. Wala siyang makain, di unti-unti ang mamamatay yun. Yun naman dumi ng inyong mga isda or hipon or whatever species niyan, nagiging organic yun. Nagiging fertilizer nung inyong lumot ng mga zooplanktons, phytoplanktons.
planchon. So lumalabas sir yung technology po ninyo. Kung siya parang pang-suporta sa kanila. Actually, yung technology, yes, pang-support, but it's more of parang kotse. Yung kotse, tinutune up yung mabuti para maging efficient. Para maganda yung takbo, efficiency. Tapos, efficiency. siyempre, kung efficient siya at saka well-maintained nyo, hindi siya masisira, bira siya masira. Parang ganda na more of efficiency and utilization. Of course, yung input nyo is very plays a major factor. Kumbaga sa tao, let your food be your medicine. Kasi kung tama ang nutrition mo at malakas ang katawan mo, mahirap tayong tamaan ng sakit. Isda o hipon man ang inyong inaalagaan, anumang problema sa palaisdaan ay kayang masolusyonan yan. Sa tulong ng Atovi ay pinapanatiling maganda ang kalidad ng tubig at malakas ang resistensya ng mga isda at iba pang aquatic species, kaya masisigurong matibay ito sa sakit at iwas mortality.